Si Gina Salvador. Actually, marami silang nandito, Attorney Sam. Sila po yung mga barangay employees. Diyan po sa may barangay Carmona, Makati City, kung saan nirereklamo nila yung OIC chairman ng kanilang barangay dahil po sa pamemersonal daw po sa kanila. Pili lang daw po kasi at mga kaalyado lang daw po ang nirenew nito ng kontrata. Diyan po yan mga kapatid sa may barangay Carmona, Makati City. Magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Yes po. Kami po yung mga empleyado po ng barangay Carmona. Inaano po kasi namin dito, dahil ito po kasi, feeling po kasi namin masyadong politika po parang political victim po kami dito. Dahil nung umpisa pa lang po kasi, bago po mag-election, yung OIC po namin, OIC kapitan po namin, nag-ano po sila sa amin, nagpa-meeting po sila sa amin na kung mag-11-0 daw po kami, may incentives kami, may pa-swimming at mare-retain po sa trabaho. Wow. So, dahil nga po, kailangan po, may patunay po yon na mag-show vote po kami para katunayan, picturean yung boto para po, malaman nila na talagang nag-11-0 po kami. Opo. Tapos yun po, eto na nga po, nung eto na, end po yung contract namin nung July 1. Kinukuhan po namin bakit, anong rason, anong grounds. Opo, end of contract, naiintindihan po namin. Pero biglaan po kasi. Wala po sila man lang, ang humarap lang po sa amin ay yung treasurer at yung isang empleyado na sila po ang magsasabi sa amin na hindi na po kami na-renew. At kung end of contract na po kami, di sana po lahat po ng empleyado na nasa barangay po. Kasi bakit iilan lang po kami? Okay. Sabi niyo po sa researcher kanina, 140 employees kayo, Opo. tama? Tapos 31 doon ang dineclare nila na end of contract noong Opo. July 1. Opo. Ano po yung ground? Wala nga po sila. Yun po, nung Wala talagang ground. Wala po. Sinabihan na lang kayo, Opo. tapos na Ibinigay ang lang kontrata po nyo. ni treasurer po na yung sahod po namin, sila po yung isa pong empleyado at saka si Treasurer Alan Salva po, ang humarap po sa amin. Pag tinatanong po namin sila, ano po ang dahilan, ano po yung batayan ninyo para hindi kami ma-renew? Ang sinasagot po ni Treasurer Alan Salva po is wala daw po siya sa posisyon. So kung wala po siya sa posisyon, di sana po si Iharap OIC niya yung po, nasa opo, posisyon. siya po humarap sa amin. At bakit daw hindi kayo hinarap? Dahil end of contract lang po. Wala na daw. Kahit saan daw po kami makarating. May mga dala po ba kayong kontrata ninyo? Yung pag sinabi niyo po bang end of contract, malinaw ba na nasa kontrata niyo na yung July, date July 1? Opo, na kay Treasurer Alan Salva Pero po kasi yung iba mga pong kontrata. mga yung iba pong naiwan doon, dapat end of contract na rin sila. Opo. Wala po kasi nirenew silang lang. sa amin. Tapos, pinagtataka po namin, si Treasurer Alan Salva po kasi is naireklamo na po yun dito. Kay Senator Raffy, na-ere na rin po sila dito. Actually po, yung nasaktan po ni Treasurer Alan Salva po, yung nanay po ng taong yun, ay kasama po din namin. Kasamahan po namin siya sa barangay. Yun po ang pinagtataka namin. Nung kinausap po siya, si OIC po, na pinapasuspindi po ni Senator Raffy or ipatanggal. Sabi po ni OIC, hindi po siya pwede dahil appointed lang po siya. Baka mate-technical. So, hindi niya sinunod? Siguro, yun po, sinabi niya, siya na po mismo nagsabi na wala po siya sa posisyon. OIC lang siya, appointed lang po siya. Pero yun po, malinaw po na so, may hindi niya ginawa ng aksyon yung si Salva, no? Opo, Hindi niya dinismiss. Pero Opo. kayo, tinanggal niya kayo. Opo, in-end of contract po niya kami. Hindi po na yun po, ano po bang Hindi naman ground? masyadong obvious si OIC Chairman Mario Cruz doon, no? Opo, ano pong Masyadong basehan? obvious, Ano pong nila para ma-renew at hindi ma-renew? Dapat pala si Senator nandito, no? Para Opo, at saka talagang... pinagtataka po namin, may mga papel nga daw po sila na may may Nabasa ko po opinion yan nga kanina, po. ma'am eh. Pero nakalagay kasi dyan na meron nga siyang power to dismiss, to suspend, Opo. to appoint temporarily. Opo. Si OIC Cruz. po. So, yung pinapagawa sa kanya to dismiss, meron siya.
temporary power na gawin yun. Pero hindi niya ginawa. Hindi rin Doon niya po- sa tropa niya. Opo. Oo, kay Salva. Pero yung hindi niya gusto, Opo. kayo tinanggal niya, no? Opo. Titignan natin yung nag-implement saka nag-announce ng termination ng mga barangay employees. Kung titignan natin, pasok ba sa duties and responsibilities ng isang barangay treasurer, yung oo nga. pagtatanggal. Tapos, ang kasama pa po nun, empleyado po, staff po siya na nakatalaga sa clean and green. Alam niyo naman sa clean and green, tagawalis. Tapos, Totoo. yung pa ho yung bumati sa mga empleyado, nagsabi na, thank you for your service. Titignan ho natin. Gusto Pero namin... yung mga posisyon ninyo, para din po malaman ng mga nanonood nakikinig, ano po ba yung... May sa rescue department May rescue po, department, may bantay administrative bayan. aid. Opo. Oo, so talagang hindi Opo. basta-bastang mga posisyon yan. Tapos Opo, bigla na lang... karamihan po sa amin, may yung nakaplantilya po talaga. At may plantilla. Opo. Sino ang mga plantilla dito? Ganon? Opo. Plantilla, tapos tatanggalin ng end of contract lang. May security of tenure ang mga nasa nakaplantilla. Ay, ang husay pala. Saka po yung pinapatanggal ni Senator Raffy Tulfo, si Alan Alan Salva Salva. po. Siya pa ngayon yung nagtanggal ng mahigit 50 empleyado. O, siya po yung humarap sa amin. Siya pa yung Okay. nagsalita na end of contract na kami. Ang nandito daw po kasing makakausap natin, ito kilala nyo to, si First Kagawad Gilbert Cruz. Yes po, kapatid niya po Kapatid yan. ni Chairman. Bakit po sa tingin ninyo ang kapatid niya makakausap natin? Ito si Chairman, di Yun nga sumasagot. po, nung araw po na yun na end of contract na nga po nila kami, ayaw niya po talagang humarap sa amin. Wala na daw po siyang sasabihin, kundi end of contract na kami. Yun po namang due process, wala man lang ho sanang termination paper o inform man lang po kami kung ano. Wala po. Wala rin silang binigay. Wala po Wala talaga. pong binigay. Paulit-ulit Verbal lang po po, namin verbal. sinasabi sa kanila na hihingi po kami ng black and white, pero wala daw po silang ibibigay dahil end of contract na kami, period. Sir Gilbert, Yes, ma'am. Hello. magandang hapon. Gawad, narinig mo ba yung mga reklamo dito ng mga former barangay employees dyan sa inyong lugar? Yes, ma'am. Anong gusto mong sabihin tungkol doon? Kasi ang kakaalam ko lang po kasi dyan is hindi naman po sila talaga tinanggal. Hindi sila tinanggal. Hindi po. Sige po, ano po palang nangyari, sir? Hindi, ma'am. Nag-end of contract po kasi sila. Ang kontrata po nila is nanggaling po doon sa dating administrasyon, hindi naman po sa amin. Pirmado po nila lahat yun. July 1, 2021. Pero sir, meron kayong mga na-renew, tama ba? Actually po, meron po. Kasi Meron. ano po ito renewal nga po ito. Okay. So anong basis nyo para sa renewal? Marami, ma'am. Meron kasi kami tinatawag na IRR. IRR, ma'am, yung internal rules and regulations. Okay. At ano yung basis ng pag-renew under the IRR? Iba-iba yan, ma'am, kasi some of them hindi po sumusunod dun sa rules and regulations na Kagaya ng pagboto ng 11-0? Opo, yes. Hindi sumusunod? Tama po. Exactly. Hindi po. That's all, hearsay lang po yan, ma'am. Wala naman silang proof regarding dyan. Walang proof Dahil daw? po pinagbawalan po kami nung meeting namin, talagang may check po. May time pa po nga, yung iba po Sige. niyayakap po para i-check lang kung may cellphone na dala. Sige, number 2, Chairman, ay Kagawad. Nandyan pa ba si Kagawad? Ay, bilis naman sumuko ni Kagawad. Yusek? Yes, sir. Nakikinig ako. Hi, Yusek. Si Attorney Sam Ferrer po ito. Magandang hapon po, Yusek, sir. Good afternoon. Opo, Yusek, nasabi na po sa inyo ng aming mga staff po yung sitwasyon dito, no, ng 31 po na barangay employees sa Carmona, Makati. At I think po, familiar kayo dito kay OIC Chairman Mario Cruz. Oo, familiar ako dyan. Dahil unang-una yan, yan ang kauna-unahan na tinanggal magmula kapitan at tapos 7 kagawad. Sinuspindi yan ng City Council ng Makati, no? Okay. Ngayon, gumawa ng screening committee ang DILG na ako ang chairman. Ngayon, magmula ang 4 na candidate para sa pagiging kapitan. Tapos meron niya I think more than 10 para sa itong kagawad na pipili.
Kaya lahat yung nakaupo na yan, puro pinili yan ng Pinning Committee. Alam mo nyo ba na yung kapitan na napili ni Secretary Anyo ay hindi pinili ng Pinning. Dahil unang-una, kaya ako, bumoto ko dyan na zero. Dahil tinanong namin na tinanggal natin yung mga barangay captain to the 7 kagawad nang merong katiwalian o anuman. So, Ngayon, Yusek, ang may ilalim mo katiwalian ito, pong nagawa itong si Mario Cruz. Hindi, yung pinalitan namin ito si Mario Cruz. Nung pinasabit namin, nalaman, may nagbigay sa amin ng COA na meron pala yung disallowance na 4 million. 4 million na disallowance. Oo, correct. Tapos ngayon, hindi namin hindi namin ni-recommend. Nagtatakpan lang kami na pagdating ng DILG, yan ang ni-recommend. Samantalang ako, unang-una akong kumontra dyan dahil nga may 4 million na disallowance galing ng COA hanggang ngayon. Hindi niya naliliquidate yung 4 million na yun. Hanggang ngayon po, talagang wala. Walang explanation. Wala talaga. Tapos, biro mo po, disallowance. Ikaw kanila kami dyan. Nako. Ano na naman ang At hindi po ito ang una. Bakit inilagay nyo, samantalang may dahil lang sa hindi pagboto. Kung gagawa ng affidavit dyan na yung 30 tinanggal, tapos ang ikakasunod nila based on the memorandum circular ng Civil Service Commission at COMELEC na dapat ang barangay official magmula kay kapitan hanggang sa mga kagawad dapat non-parties, hindi kasali sa eleksyon. At saka Pero di ba, oras Yusek? na kinasuhan nila yan, yung OIC kapitan, OIC kagawad, na sila ay pinwersa na bumoto ng 11-0, tignan ko kung ano appreciation ng COMELEC tungkol dyan. Kung gagawa ng affidavit lahat di ba, dyan. Yusek, mali din na papicturan yung balota. I think Maling-mali violation din yun, no, sa ating mga batas, no, sa election laws. That is a Mali yun. violation Omnibus Election Code. Oo, isa pa yun na Violation violation. yan. Yung iba pong natanggal dito, naka-plantilla position pala. Totoo yan. Plantilla, pagkatapos sasabihan lang ng end of contract, tapos wala man lang basis, walang due process, no? Ang daming, violation talaga. At ang tapang hindi daw po talaga humarap itong si Mario Cruz. Ang pinaharap lang niya, treasurer at isang taga Clean and Green. Sobrang bastos itong Mario Cruz na to. Kung sanay siya sa, yun na nga kung may disallowance siya na 4 million, di masanay siya na di ba? Ayan, totoo yan. At yung Naku, kailangan talagang panagutin natin to, Yusek, at saka si Senator. Alam nyo naman po si Sir papailan Rafi. yung Senator yan. Pati yung mga kagawad. Kasi ay sila Makikipagtulungan po kami sa inyo, Yusek. Ng gobyerno. Di ba? Okay. Kaya kami, actually, hindi siya na-qualify. Ang talagang na-qualify dyan, yung administrator nila, nagtataka lang kami. Ayun. Bakit Thank you, Lord. Okay. Sabay na